Ishikam Blog. Hello guys! For today video guys, ipapakita ko sa inyo kung paano ko gawin ang aking homemade dumplings. Alam nyo guys, itong dumplings na ito ay paborito ng aking mga amo. Pero dahil wala sila, gagawa ko para ito yung aking agahan. Kapag tinatamad ako magluto, siya na rin yung lunch ko at saka dinner. Kasi itong dumplings na to, i-steam mo lang siya, then ready to eat na. Food allowance kasi ako guys. So, pwede kong lutuin kung ano yung gusto kong lutuin. At dahil food allowance nga ako, tinitipid ko yung aking pera para umabot ng 1 buwan. Tapos wala pa akong amo. So, medyo mahirap kapag wala kang amo kasi parang hindi mo nakokontrol yung pagkain. Parang gusto mo kain ka lang ng kain, ganun. So, simula nung wala akong amo, nag-gain ako ng weight. Dati, 52 lang. Tapos ngayon, last month yata, parang 63. So, almost 3 weeks na akong no rice. More on vegetables, tapos mga homemade na lang. Hindi na ako bumibili ng mga pagkain sa labas. Kasi, ang laki ng, ng dinagdag ng timbang ko. Super laki na. As in 63, minsan 62. Pero kaninang umaga, nung nagtimbang ako, pagkagising ko, 59.75, parang ganun. So, medyo bumababa na rin siya. Mukhang effective naman yung no rice challenge ko. So, yung gagawin kong dumplings today, ang flavor niya lang is mais at saka tong parsley. Bali dalawang flavor sila, isang parsley at isang mais. Yan. Kapag nandito yung amo ko, lagi akong gumagawa ng dumplings. So, parang na ako dito, parang dumpling maker, ganon. For 12 years ba naman, paborito nila yung dumplings, as in, for breakfast, or kung anytime na gusto nilang kumain. Yung paggawa ko naman guys ng dumplings, hindi naman na pagkagawa ko ng dumplings ay kakainin na nila, hindi ganon. Pagkagawa ko ng dumplings, ilalagay ko lang siya sa ref, frozen ha, hindi sa normal na lamig, doon sa may yelo, as in frozen siya. So kahit wala sila dito, nandun lang siya, hindi ko rin kinakain. Kahit abutin pa yun ng mga 2 months, 3 months, ngayon, wala sila. Pero marami akong dumplings sa loob na ginawa para sa kanila. Pero para sa kanila yon. So, gagawa ko nung para sa akin. Ganun. Ma-share ko lang guys, natuto akong gumawa ng dumplings nung sa China ako. Kasi nung last 2012, nung unang dating ko dito sa Hong Kong, pagkadating ko sa Hong Kong, parang 2 days pa lang ako or 3 days, pumunta na ako ng China. Kasi pagdating ko, kinuha na nakagad ako ng visa papuntang China, then idinala na ako ng amo ko sa China. And then, nung dumating ako sa China, lahat ng mga doon, ng mga helpers, mga Chinese mga China, mga taga doon sa kanila, yung mga helpers nila, gumagawa sila ng dumplings. Yung pa lang yung first time ko na pagkakita na kung paano gumawa ng mga dumplings, mga ganun-ganon. Ngayon guys, inano ko na yung karning baboy, na yung pinagiling ko na rin sa palengke kasi tinatamad ako magtadtad. Pero kapag nandito yung mga amo ko, ako yung gumagawa lahat, as in ako yung tumatadtad. Pero ngayon, tinatamad ako, kaya yun na. Yun nga, olive oil ang ginamit ko, tapos asin, tapos ito soy sauce. Yan, lagyan lang siya. Huwag masyadong marami. Kasi may asin, tapos soy sauce, so baka maalat. Tapos, asukal. Naglalagay ako ng asukal para hindi, mag-mix yung yung lasa ng tamis at alat, masarap siya. After sukal, yung flour. Kunti lang rin, wag masyadong marami. Yan, ganyan. Flour, tapos yung oyster sauce, at saka egg. After mong ma-mix lahat yan, halo-halo mo lang siya, ganun. Tapos, yun na, pwede mo na siyang balutan. Tapos yun nga, ma-continue ko yung kwento ko. So, pagdating ko ng China, first time ko makakita na gumagawa ng dumplings, first time ko makakita ng mga foods nila.
nag-try ako. Tapos, nung unang dating ko sa, sa China, walang walang usap-usap kasi hindi sila marunong mag-English kahit yes or no, hindi sila marunong mag-English. Tapos ako, hindi rin marunong mag-Mandarin. And then, dahil bagong salta lang nga, hindi rin marunong mag-Cantonese. At in, Mandarin or Chinese at Cantonese, as in, wala akong alam. As in, konti lang. Kasi bago ka naman dumating ng Hong Kong, nagsasanay kayo. Pero hindi ako magaling, ganun. Tapos yung mga sign language lang ako nung nasa China ako. Tapos nung nasa China ako, guys, syempre pagkadating ng Hong Kong, din kagad ako ng China. Wala palang Facebook sa China. Tapos parang bigla akong nawala sa sa social media kasi ang ina-expect ko pagdating ko ng China makakapag-Facebook ako. Yung pala walang Facebook. So ako, missing in action. So akala ng mga family ko, ng mga friends ko may na yung nangyari sa akin kasi bigla akong nag-disappear. Wala akong alam na walang Facebook noon. Tapos, ang ginawa ko, ng mga 3 days na akong missing in action, sinabi ko dun sa, sa alaga ko na, that time, yung mga alaga ko palang ang nakakausap ko kasi marunong na silang mag-English. 7 years old na sila nun, marunong na silang mag-English kasi nang 6 years old sila, transfer na sila ng parents niya dito sa Hong Kong. Pero before, sa China rin sila. Tapos yun na, sinabi ko sa alaga ako, sabihin mo sa nanay mo, gusto kong tumawag sa Pilipinas. Wala akong access, ganun. So, ang ginamit kong tumawag sa kanila yung landline nila. Tapos yun, tumawag ako sa mama ko na sinabi ko, nandito ako sa China, ganun. Buhay pa ako, ganun. Kasi, almost 1 week na ako. So, nung sabi din 1 week na yun, marami ng issue na lumabas na kasi nakulong daw ako, ganun, kaya hindi ako makontak, kaya nawawala ako. Alam mo naman mga chismosa mga tao, di ba? Yun na. Tapos yun guys, dito, yun, ginayat ko lang ng maliit yung parsley, tapos i-mix mo lang sa karne. Tapos yun na, balutin na. Ganyan lang siya. Ilagay mo lang siya dyan sa pambalot na yun, na bilog na yan. Tapos, basain mo lang siya ng tubig. Tapos, pisil-pisilin mo lang siya. Tapos, lagyan mo na ng design. Pisil-pisilin talaga. Tapos yun, ganyan lang siya. Tapos, pisil-pisilin mo lang siya. Ganon. Tapos, nag-stay ako sa China ng 30 days. Yung visa ko is 30 days. Nag-exit din ako ng China ng 30 days. So, 1 day na lang, na ako, parang overstay na ako doon. Tapos yun, after one month na yun, bumalik ako ng Hong Kong. Pagkabalik ko ng Hong Kong, doon pa lang ako nagkaroon ng access sa social media. Ayun, parang masaya, ganun. Nung bata pa yung mga alaga ko, ma-share ko lang. Nung bago pa lang ako dito sa Hong Kong, bata pa lang sila, elementary sila, kasi naging helper nila ako ng grade 4 sila. So, simula naging helper nila ako, every weekend or maybe after 2 weeks, lagi kami nasa China. Kaya yung passport ko that time, laging puno ng Chinese visa. As in, every week or may holidays na medyo mahaba. As in, nasa China kami. Lagi akong dinadala ng amo ko. Tapos that time, wala pang COVID. Kaya palagi kaming nasa China. Nag-stop lang akong pumunta ng China simula nung nagkaroon ng COVID. Yun na, as in, pagka-COVID, until now, yun, hindi na ulit ako nakabalik ng China. Yun, ganun lang. Tapos, share ko lang, nakasurvive ako ng 12 years. Hindi pa naman ako 12 years. 8 months more para mag 12 years dito sa amo ko. Yung amo ko, yung lalaki, both sila, lalaki at babae, hindi sila guys marunong mag-English. Kahit yes or no, or 1, 2, 3, yung mga basic ba na English sa atin, kagaya ng mga bata, di ba, alam yung mga English ng aso, alam yung mga English ng baboy, alam na magbilang ng mga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yung amo kong lalaki, wala. Parang 55 years old na siya nung nag-start siyang magbilang ng 1, 2, 3. Tapos, syempre, ngayon nasa China na, hindi naman umuwi dito. Baka ngayon, nalimutan niya na yung 1, 2, 3 na yun. Kasi ngayon, mag-isa lang ako dito. Mahigit na mag-isang taon at kalahati na rin ako na mag-isa lang sa bahay. Parang nangyari, caretaker na lang ako. Kasi yung mga alaga ko, malalaki na. Tapos, nasa Amerika na yung isang kambal. Yung isang kambal nasa Australia. Kambal kasi ng alaga ko, lalaki at babae.
So, umuwi lang sila dito kapag may bakasyon. Nandito lang ako sa bahay, kaya medyo madali na lang. As in, hayahay na yung buhay, mag-isa ka lang, uuwi lang sila kung kailan nila gusto, or bibisita sila, or may importanteng gagawin dito sa Hong Kong. Yun lang. Tapos, ang mangyayari, matutulog lang sila dito sa bahay ng mga isang araw or 2 araw. Parang guguluhin lang nila yung mga higaan. Tapos, after nun, alis na naman. Tapos, babalik sila. Matagal na naman. Mga after 1 month, minsan 2 months. As in nga, nung mga nakaraan, straight 3 months, 4 months na hindi umuwi. Kaya, boring na boring. Tapos, pagdating ni amo dito, mga 2 months siya, or 3 months siyang hindi umuwi. Pagkakita niya sa akin, ang una niyang napansin, tumaba daw ako, sabi niya. Tapos, ang nangyari, nung nakita niya na tumaba ako, binigyan niya ako ng yoga mat, yung pang-exercise. Tapos sabi niya sa akin, mag-yoga daw ako, bench. Tinanggap ko naman yung yoga mat na binigay ni madam. Tapos ang nangyari, kunyari, nag-yoga-yoga rin ako. Pero ang nangyayari naman at the end, natutulog din lang naman ako dun sa yoga mat. Kasi nga antok na antok ako. At saka tinatamad talaga ako. Gusto ko tulog lang ng tulog, kain ng kain, ganun-ganun. Pero syempre, minsan, busy rin naman ako sa pag-YouTube. Kaya, wala rin akong time mag-exercise. Parang mas gusto ko mag-YouTube na lang kaysa mag-exercise, ganun. Tapos minsan, trip ko yung luto ng mga pagkain. Tapos yun, parang naging hobby ko yung kain talaga nung mga panahon, yung unang buwan na, I mean, hindi naman unang buwan, yung mga unang na mag-isa ako. As in talagang puro kain ako ng kain. Rice talaga, antaka ko sa rice. Parang kaya kong ubusin yung 2 gatang sa isang kainan lang, ganun. Tapos, luto ako ng luto. Nung naramdaman ko na sobrang na talaga, mataba na talaga ako, yun, nag-stop na ako ng kaluluto, tapos more on vegetable na lang. Kasi ramdam ko talaga na, as in, ang laki ko na, wala nang magkasya mga damit, ang hirap-hirap na, tapos, basta, yung mga ganun, maraming changes na nararamdaman sa katawan kapag mataba. Ganun. Tapos, nung binigyan ako ni madam ng yoga mat, tapos mga after 2 months or 3 months, bumalik ulit siya. Nakita niya naman na hindi ako lumiit. Tinanong niya ako, hindi ka nag-yoga daw? Sabi, hindi ka nag-exercise na? Sabi ko, hindi. Sabi ko, tinatamad ako. Pero, dati kasi, nung nandito sila, yung kain kasi, on time, tapos parang healthy yung mga foods. Healthy yun si madam eh. As in, napaka nila pagdating sa health. Lahat, pati mga alaga ko, puro prutas, gulay. Nung wala na sila, wala na. Kung ano lang yung maisip kong makain. Siyempre, lagi ako kinakain yung pambansang pagkain ng mga OFW, Indomie. Ang dali-daling lutuin, pakuluan mo lang, ganun. Pero sila kasi hindi kumakain ng mga McDonald's, ng mga Indomie na yan, hindi sila kumakain. As in, ayaw na ayaw ni Madam Yam. At ito na nga guys, patapos na rin tong ginagawa kong dumplings na to. Ang mangyayari dito, kasi na, 5 o'clock or 6 o'clock na ng hapon, magiging dinner ko na to. Dinner, tapos kinabukasan ulit, breakfast, lunch, dinner ulit, ganun. Kung tamarin ulit magluto. Kasi steam ko lang yan, tapos ipo-frozen ko lang siya, ilalagay ko sa ref. Tapos, kung gusto kong kumain, steam ko na lang siya, ganun. Tamad magluto kapag mag-isa ka lang, as in nakakatamad. Kasi minsan natutulog ako. Kasi pag mag-isa ako guys, hindi ako makatulog sa gabi. So, ang nangyayari, gising ako ng buong magdamag. Tapos natutulog ako ng mga alas 7 or alas 8 ng umaga. Or alas 5, alas 6, yung ganun. Tapos buong araw, tulog ako. Kaya mangyayari, magigising ako ng mga alas 4 or mga alas 3. Doon pa lang ako kakain. Yan, i-steam ko lang siya para madali. Ganon. Ang hirap minsan kapag mag-isa kasi yung timing ng kain mo hindi siya tama. Kaya siguro tumataba rin ako dahil sa puyat. Kasi mas maganda pa rin talaga yung tulog na sa gabi kaysa sa araw. Kaya yan. Sana nag-enjoy kayo sa mga marites ko. Thank you for watching. Bye-bye.